Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at magdadasal po tayo. Dakilang Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya at sa araw na ito na inyong pinagkaloob. Salamat po sa pagkakataong pinagtipon niyo kami upang sambahin at luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Ngayong umagang ito, itinataas po namin sa iyo ang gawain at inaalay ang lahat ng pagpupuri at pagsasamba. Salamat po sa patuloy niyong paggabay sa aming buhay, sa hindi niyo pag-iwan at pagbababaya sa amin. Sapagkat kami ay iyong tinawag ng mga anak sa pamagitan ng ginawa ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, patnubayan at ipagpalain niyo po ang mga magsasalita ngayong araw, pati na rin ang worship team na maglilingkod sa iyong pangalan. Naway sa lahat ng aming gagawin, ikaw lamang ang maparangalan. Muli, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tinataas namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Amen po. Ready na po ba tayo? Amen. Ang pinakamataas daw po na word ng salita ng pagpupuri ay ang hallelujah. Sabihin niya po natin sabay-sabay, hallelujah! Amen. Salamat po sa mga nasa live stream po. Good morning po sa inyo at tayo pong lahat ay malayang makakasamba sa Panginoon. May iba po na nag-struggle dahil naghahabol upang mabuhay pa. Pero binigyan po tayo ng Panginoon ngayon ng lakas pa, ng hininga, at malayang makakasamba sa Kanya. Kaya po tayo ay buong puso na aawit sa ating hari kasama ng mga anghel. Kalimutan muna po natin ang lahat ng bagay, ang ating puso at kaisipan bigay po natin sa hari. Ialay natin sa hari kasama ng mga anghel dahil ang sabi, kung may 2 o 3 na nagkatipon dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus, siya ay nasa ating kalagitnaan. Lord Jesus, our Savior, we love you. You deserve all the honor and glory. Hallelujah. 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 Holy Spirit, we welcome you. Yalay nga po natin ang palakpak natin sa Panginoon. Hallelujah. Laid aside your majesty, gave up everything for me, suffered at the hands of those you have created. You took all my guilt and shame as you died and rose again. And today you reign in heaven and earth exalted. You laid aside your majesty, gave up everything for me, suffered at the hands of those you have created. You took all my guilt and shame as you died and rose again. And today you reign in heaven and earth exalted. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You're the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You're the only one who died for me, gave your
your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you, amen. You're the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Sige po, kantahan po natin ang Panginoon. Worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours. Amen. Worship you, Lord. Forever and ever, Lord Jesus. I will love And we love you, Lord. you. Are the only one who Died for me. gave your life to set me free. So I lift my voice. Amen. Buong pagmamahal po. Isa pa. Witan natin. I really wanna worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You're the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me, Lord, above all. Crucified, lay Yes, behind Jesus, you're the victorious. stone. You rose from the dead, Lord Jesus, our healer. Hallelujah. Oh, Lamb of God, we honor you. We worship you. We bow down. Hallelujah. Above all names, your name is Jesus. And thought of me, Lord, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, so long, above all, you're the King of Kings. Above all, nothing is impossible. Amen. Hallelujah. Every knee shall bow, every tongue confess that our Jesus Christ is Lord. And treasures of the earth, There's no way to measure what you're crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall
fall and thought of me above all powers, Kings, above all nature and all created things, honor you, Lord. above all wisdom. Yes, we bow down. You deserve all the honor and glory. You're the beginning and end, the Alpha and Omega. Before Hallelujah. Yes, receive all the honor, Lord. above all Yes, every knee shall bow, kingdoms, every tongue above confess. all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Let's just worship the Lord. Let's just worship His name. You're the rose of Sharon. You're the lily of the valley. You're the sweetest name above all names. What a lovely, 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 lovely name. The Son of God, Emmanuel, God with us. Oh, we honor you, King of Kings, our rose of Sharon, the great high priest, our healer, our healer, our healer. We worship you. Crucified, crucified. Crucified, lay behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall. You have risen, Lord, and thought of me above all. There is none like you, and no one else can touch my heart like you do, oh Lord. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. Yes.
Pasalamatahin po natin ang Panginoon. No one else can touch my heart like Yes, you we do. love you, Lord. We adore you. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Oh, suffering children are safe in your arms. There is none like you. Your suffering children are safe in your arms, and healing comes from your hands. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Lord Jesus, suffering children are safe in your arms. Minsan pa po. There is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Amen, Lord. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do, oh Lord. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you, oh Lord. There is none Hallelujah. like Wala kang katulad, Ama. Wala na kaming nabalitaan na iba pang Diyos. Ikaw lang yan. Hallelujah. Receive, tanggapin mo ang pagsamba na iyong anak. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Minsan pa po. There is none like you, Lord Jesus, Emmanuel. No one else can touch my heart like you do, oh Lord Jesus. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Minsan pa po, Lord Jesus. There is none like you. Yes, ikaw po ang aming restoration, Lord. No one else can touch Ikaw ang my nagbago heart ng like buhay you do. namin, Ama. Ikaw ang nagbago ng isip namin, O God. Hallelujah. Po ang iyong pagmamahal, Lord. Thank you, Lord. Kami ay malayang umawit, malayang sumamba. Hallelujah. There is none like you. No one else can touch my heart like you do, oh Jesus. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. And I could search for all eternity,
see, Lord, and find there is none like you. Let's honor the Lord. Let's just worship Him. Thank you sa kagalingan, Lord. Salamat. Salamat sa himala ng lakas, himala ng buhay, kalayaan. Pinutol mo ang lahat, Ama, ng sakit, ng karamdaman, ng aming tali, kami malaya. Tanggapin mo ang aming awit, tanggapin mo ang aming pagsamba. Kulang ang aming labi upang magpasalamat, magpasalamat. O bayan ng Diyos, sumawit kayo. Hallelujah! Awit ng parangal at pagsamba, papuri, kapangyarihan, karunungan, kalakasan, sa iyo lamang, Ama, sa iyo lamang. Hallelujah! Purihin ka, purihin ka. Hallelujah! Hallelujah! Luwalhati, papuri, parangal, sa iyo lamang aming hari. Hallelujah! Kami pinabanal mo, kami ay pinukod-tangi mo, kami ay sineparate mo, we are sanctified. Hallelujah! We are redeemed by the blood of Jesus. We are covered by the blood of Jesus. Hallelujah! We have the promise of eternal life. Heaven is our home. Hallelujah! We give you honor, O Lord. We give you honor, O God. We are the sons of God. We are the sons of God. Hallelujah. King of kings, Lord of lords, the great high priest, the bright morning star, the lily of the valley. Hallelujah. We adore you. Apart from you, we can do nothing, O Lord. Hallelujah. You deserve all the honor and glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kami marapat at pinabanal mo, Panginoon. Hallelujah. Hindi namin kayang gawin yun. Ngunit pinabanal mo kami, O God. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you, when I'm found in reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds become shadows in the light of you, and I worship you, Lord Jesus. I worship you. The reason I live is to worship you, oh Lord. Only you, and I worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, amen. When all things that surrounds become shadows in the light of
joy of reaching your heart. When my will becomes enthroned in your love. When all things that surrounds become shadows in the light of you. And I worship you. And I worship you. The reason I live is to worship you, only you, and I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Minsan po, awitin natin muli. When I look into your holiness, ikaw na walang kapintasan. Kami makasalanan. Pero tinatago mo kami. Inalis mo yon. Hallelujah. Amen, Lord. Wala na ang kasalanan. Amen. It's your holiness, Lord. It's your holiness. Hallelujah. When I found Yes. the joy of reaching your heart, It's your love, Lord. when the will becomes Thrown enthroned in in your love. when all Things that surrounds become shadows in the light of you. I worship you, oh Lord Jesus. I worship you. The reason I live is to worship you, only you, and I worship you. Oh, I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Yes, Abba Father, receive all the glory, Lamb of God, the Holy, sweet Holy Spirit. We adore you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Amen. Thank you. Hello, good morning po. Napakaganda po at napakasarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Amen po. At na ano ko po yung lumang kantahin po yun ano. Na look. Ngayon ko naintindihan yung when all things that surrounds
become shadow. Kasi shadow na lang kasi tayo ay nasa liwanag na ng ating Panginoong Jesus. Noon po ay ano ko yun, ano kaya kako yung anino na yun? Bakit naging anino ang lahat? Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Tinanggal ang kaliskis ng ating mga mata at ang liwanag at ang kaningningan ng biyaya ng Diyos ay ngayon nai-enjoy natin. Hawak-hawak tayo, yakap tayo ng grasya ng ating Panginoon. Amen po. Sabi po, ang tunay daw po na pagpapala ay nagsisimula sa espiritu, patungo sa kaluluwa, hanggang sa katawan. At ang tunay din daw pong pagpapala ay nagmumula ay spiritual, patungo naman sa material. Ang pagpapala na espiritual ay nagsisimula sa kapanganakang muli o yung born again ng ating espiritu. Kapag na-born again tayo, yung blessing doon nag-i-start. Amen po ba? Kapag na-born again ang ating espiritu dahil kay Kristo, dito magsisimula na ikaw ay maging charito. Amen po. Batiin nga po natin ang ating kapatiran. You are charito. Blessed and highly favored. Pinagpala ka na, hindi pa pagpapalain. Ikaw ay pinagpala na. Amen? At ngayon po, dadako tayo sa ating pang-12 po pang-12. Malapit na po tayo sa ating sa ating graduation. Amen. Marami pong gagraduate. At ito po ay grow up in your salvation. Ako, growing up na ha, bagets. Di ba meron nung araw na yung growing up, na. Kaya agamulak po yun. Okay. Growing up, sabi rito, grow up in your salvation. Yan, ako, baby pa lang ha. Wag po tayong alam po naman natin na hindi na tayo baby. Sino po ba baby pa rito? Sino pa rito yung naggagatas? Ngayon, gatas muna ha. Muna tayo. Pero hindi gatas na panis, hindi. Ito ay genuine milk, pure. Okay, sabi rito, ang maligtas ay isang bagay. Tama po. Ang lumago, matapos maligtas, ay ibang bagay naman yon, di ba? Pag kayo naligtas na, isang bagay yon. Pero, ang paglago, matapos maligtas, ay ibang bagay yon. Marami ang naligtas at hindi na lumago sa kanilang kaligtasan. Ano tawag doon? Pagka bonsai. Sabi nga sa bonsai daw. Ikaw si Bentot. Di ba? Nung araw, merong gano'n. Ang laki ng, laki ng dede Tapos, si Bentot nga ba yun? Bonjing, nung araw, si Jimmy Santos, hindi pa pastor. May isa pa. Bento talaga. Si Bento talaga. Si Mang Nano ang tatay niya. Di ba? Oo. Di ba? Nakaka-relate po kami. Pasensya na yung mga kabataan. Okay. At sabi rito, 1 Peter 2:2, the Apostle Peter said, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Okay, doon po sa NIV version, ganito po ang pagkakasalin. Like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Ang Biblia ay nagtuturo na ang kaligtasan ay mayroong 3 kapanahunan. Ano ba yon? 3 tenses. Di ba? Nag-aral tayo po. Ano ba yung 3 tenses nung araw? Past tense, present tense, future tense. Ayan po. Yan po yung 3 tenses. At litol-lito ko noon, maglaba, maglalaba,
Gano'n na nga yun. 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 Lalaba. Maglalaba pa lang. Ayun. Sabi rito, past tense muna tayo, ikaw ay ligtas na. Okay. Tapos na yon. Tapos, yung pangkasalukuyan ay, ikaw ay nililigtas. At doon po sa panghinaharap, ikaw ay ililigtas. Okay. Doon sa save from the penalty of sin, ligtas ka na. Ano yung naligtas sa atin? Yung spirit. Yung ikaw ay nililigtas, being saved from the power of sin, iyon yung soul. At pagkatapos, ikaw ay ililigtas, will be saved from the presence of sin, iyon yung ating katawan. Magkakaroon tayo ng glorified body kasi. Di ba? Ano pa lang yun? Future pa lang po yun. Ngayon, ang Biblia ay nagtuturo na ang kaligtasan ay may 3 kapanahunan. Pangnagdaan, pangkasalukuyan, at panghinaharap o present progressive tense o future tense. Ikaw ay ligtas, ikaw ay nililigtas, at ikaw ay ililigtas. Ikaw ay ligtas na sa parusa ng kasalanan, ikaw ay inililigtas sa kapangyarihan ng kasalanan, ikaw ay ililigtas sa presensya ng kasalanan. Isa po sa mga pinakamahalagang katuruan sa Biblia ay ang pagkakalikha sa tao. Alam po natin yan at yan ay napag-aralan natin. Ang tao ay nilikha ng Diyos na espiritu, kaluluwa at katawan. Ang tao ay espiritu, may kaluluwa at nakatira sa katawan. Di po ba? At sa wikang Ingles, you are a spirit, has a soul, lives in the body. Okay, yan po ay madetalyeng napag-aralan natin doon sa created like God. Ang sabi ng ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians 5:23, may the God who gives us peace make you holy in every way, that keep your whole being, spirit, soul, and body, free from every fault at the coming of the Lord Jesus Christ. Sabi rito, pakabanalinawa natin, o yung lubos, sabi ni Paul, pakabanalinawa kayo ng lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin ninyong walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Si Jesus Christ po ay babalik. Hintayin po natin. Amen? Sabi po sa save in your spirit. Tama ba? Okay. Ligtas na po ba yung spirit natin? Okay. Ang ating espiritu ay ligtas na. Ang born again sa iyo, yung pong the born again sa atin ay ang ating espiritu. Ang sabi nga ng Panginoong Jesus, the spirit, ano yan? Big S. Tingnan nga natin sa John 3:6b. Meron da. Okay, the spirit. Pagka po big letter, pagka tayo nagbabasa ng Bible, alam po natin, pagka ang spirit ay big letter, yan ay referring to the Holy Spirit. Gives birth to the spirit. Yan. Yan yung human spirit. Sa loob ng iyong born again spirit, ay naroroon po yung binhi o yung seed ng God. Binhi ng Diyos o yung the seed of God. First John 3:9, ang sabi, whoever has been born of God, o yung born again spirit, does not sin in your spirit, for his seed, ano yon? Referring to God's sperm. Di po ba? Okay. Remains in him. Nananatili po yan sa atin. And he cannot sin. Hindi po yan nagkakasala in his spirit because he has been born of God. Kaya ang ating espiritu ay
hindi na nagkakasala. Dito po ako nalito noon. Ano? Hindi na ako nagkakasala? Totoo pala. Kasi ang binhi ng Diyos ay holy. At iyon, yung born again spirit, yung espiritu natin ay na born again, hindi na nagkakasala. Amen. Okay, next po is ang ating born again spirit ay katulad ng sa Panginoong Hesukristo. Ngayon sa mundong ito, kahit tayo ay nasa mundong ito, like Jesus, ang ating espiritu ay katulad. 1 John 4:17, ang sabi rito, "In this way, love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment." May kumpiyansa tayo po. May boldness tayo. Dahil tayo ay na-born again in the Spirit, mayroon tayong confidence in the day of judgment. Because in this world, dito sa mundong ito, we are now like Him. We are like Him. Kailan? Ngayon. Ngayon po, like Him. Habang tayo'y nasa mundong ito, ang ating spirito na born again ay holy. Sa ganitong paraan ay naging ganap ang pag-ibig sa atin. Kaya panatag po tayo sa pagdating ng araw ng paghuhukom dahil ang pamumuhay natin dito sa mundo ay tulad ng kay Kristo. Okay, ang iyong born again spirit ay ginawang katulad ng Diyos sa tunay na katuwiran at kabanalan. Ang Panginoong Hesukristo ay righteous and holy. Nung tayo'y nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, ang ating spirit ay naging righteous and holy. At ang sabi ng Efeso 4:24, "And to put on the new self, yan yung spirit, created to be like God in true righteousness and holiness." At ang aralin pong iyan ay nakadetalye doon sa the new. Iba na tayo, iba ka na. Dahil ikaw ay na-born again, ang iyong spirito ay binuhay ng Panginoong Hesus, ikaw ay righteous and holy. Next, being saved. Being saved in your soul. At ito ay inililigtas pa lang, pangkasalukuyan. Ang iyong kaluluwang naman, ang ating kaluluwa ay inililigtas. Ito po ay proseso ng pagliligtas. Ang iyong kaluluwa ay may 3 bahagi: isip, damdamin, at kalooban. Yung pong soul and body, magka-friend po yan, Lagi iyang magkaano Pero yung spirit, minsan, okay lang siya, naroon lang siya. Pero minsan talaga, yung soul and spirit, soul and body talaga, yan ay magka-bati palagi. Matapos maligtas ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa ay papasok sa proseso ng dahang-dahang pagbabago. Ano po yung aklat natin? Hindi. Pagbabago, yung yun, oo. Ligtas na ang iyong espiritu, pero ang iyong kaluluwa ay patuloy na inililigtas sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip. Ano yung pagbabago ng isip? Renewing. Anak, I know ba? Very good. Makakagraduate po tayo. Makakagraduate tayo. Okay. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 3:18. Sabi po rito. Meron ba? "And we who with unveiled faces all the reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit." Dahil po naalis na yung takip
sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siya'y banal na Espiritu. At siya'y unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Sino po ang nagbabago? Sino ang nakikialam sa mga pagbabagong iyan natin? Walang iba, kundi ang banal na Espiritu, ang matulunging kaibigan natin. Di po ba? Ang ating comforter, ang banal na Espiritu. Sabi nga rito, do not conform any longer to the pattern of this world. Okay, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Huwag na nating tularan yung mga makamundo, yung mga pag-uugali ng mundong ito sa tao. Dapat tayo naman talaga ay tagalangit. Alien lang po tayo rito. Hayaan ninyo, sabi nga ni Paul, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Sino po ang magbabago? Ang Holy Spirit, ang God the Father. Hindi tayo, magbabago na ako. Hindi na ako ganon. Hindi na ako iinom. Hindi na ako maninigarilyo. Excuse me po. Hindi na ako magtutungayaw. Hello. Excuse me rin po. Unti-unti mababago ang ating, maging yung mga earthly desire natin, yung mga kapritsyo ng puso natin na hindi naman talaga kalugod-lugod sa Diyos, babaguhin po pala talaga ng Diyos yan. Kapag ikaw ay na-born again in the Spirit, babaguhin tayo ng Diyos. Kahit po ayaw mo, dahil ang Espiritu ay malakas. Amen? Amen? Powerful ang Spirit. Yung flesh mahina. Mahina po pala talaga yan. Okay, next. Will be saved. Ito na po tayo sa future. Will be saved in your body. Ang ating katawan. Ang iyong, sabi rito, ang iyong spirit ay ligtas na, already saved. Ang iyong kaluluwa, yung soul, ay inililigtas, being saved. Ang iyong katawan o yung body ay ililigtas sa huling panahon, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang iyong katawan o yung pong ating katawang ito ay hindi paganap na ligtas. Inihahambing ni Apostle Paul ang ating katawan sa tolda o yung tent na katagalan ay naluluma at nasisira. At ang ating magiging bagong katawan naman ay inihahambing niya sa isang gusali. Na sino kaya ang gagawa ng gusaling iyon? Sabi rito, 2 Corinthians 5:1, now we know that if the earthly tent, yung human's body, we live in is destroyed. We have a building, glorified body from God. Galing sa God. An eternal house in heaven, new house of our born again spirit, not built by human hand. Alam po natin, ang ating katawang panlupa ay nasisira. Ito ay parang bahay ng ating tinutuluyan habang tayo'y nasa mundo pa. Ito ay nasisira. Ngunit alam din natin na may inihandang katawang panlangit ang Diyos para sa atin na hindi mamamatay kailanman. Ang katawang ito ay ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Remember ko po doon sa Garden of Eden. Nung sila nagkasala na, nahiya sila. Nanahi si Eva. Eri Adan, isuot mo.
Ginawa kita ng ano, ng brief or whatsoever. Ba? O sige, yan. Gumawa sila ng egos. Tapos mamaya nakita ni God, no, mali iyan, mali. Sino po gumawa uli ng pantakip ng kanilang mortal body? Ang Panginoong Jesus pa rin, ang God the Father pa rin. Ang sarap po, love of God. Mahal na mahal po tayo ng Diyos kahit na tayo'y nagkasala. Habang tayo'y makasalanan pa, minahal na tayo ng Panginoon. Amen? Sabi rito, ipinaliwanag pa rin daw po niya ngayon na tayo'y dumadaing sa kasalukuyan. Hindi po ba? Itong katawan na ito, sa kasalukuyan dumadaing tayo, yung kalagayan ng ating katawan. Ngunit darating ang araw ng katubusan na ang ating katawan ay papalitan ng bago at niluwalhating katawan. Meron ba 2 Corinthians? Ayun. Meanwhile, we groan, longing to be clothed with our heavenly dwelling in glorified body, because when we are clothed, we will not be found naked. Mayroon na tayong saplot. Sasaplutan tayo ng ating Panginoon. Okay. Ang bago at niluwalhating katawan na ating tataglayin sa huling panahon ay katulad sa ay katulad sa ating Panginoong Hesus nang siya'y muling nabuhay. Meron po akong na isang pastor nung araw. Paano, Mika, makikita si Jesus pagka nasa heaven ka na? Ani kayong palatandaan? Yung kanyang glorified body. Di ba sabi ni James, hindi siya naniniwala na nabuhay ang Panginoong Hesus. Ano sabi ni James? Si Tomas, sorry po, si Tomas. Ano sabi ni Tomas? Kung masod lang daw yung butas sa daliri. So, sa heaven pala. Kasi glorified body na po siya noon, di ba? Nung nagpakita siya. Huwag muna ka. Diba? Tama po, di ba? Etika. Kaya naniwala na si Thomas. So, si Jesus Christ, tama ba ako? Hindi ko po, ano ko lang to. Kasi, papalitan tayo ng ang physical na katawan na ito, papalitan ng glorified body. Maganda, makinis, flawless, talagang perfect. Pero ang Panginoong Jesucristo, naisip ko lang po, siya lang ang may butas yung kamay at saka yung kanyang paa. Yun lang po ang naisip ko. Sige, okay, next. Meron pa ba, dear friend? Hello po. Welcome po, Bishop. Okay, 1 John 3:2. Okay, dear friend, now we are children of God, present condition po yan. Tayo ngayon ay anak ng Diyos. And what we will be has not yet been made known, future condition yan. But we know that when He appears, yung second coming, we shall be like Him, spirit, soul, and body. For we shall see Him as He is. Mga anak na tayo, pagbabalik niya, sabi rito, ngunit hindi pa ipinahahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap, hindi pa natin din alam. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Last is our present condition. Ito na. Present na po tayo. Pangkasalukuyan. Ano ba ang kondisyon natin? Sa ngayon, ang ating katawan ay dahan-dahang tumatanda at humihina. Di po ba? Nararamdaman po ba nyo, minsan pag gising sa umaga, ang mga kamay ay naninigas, hindi na Minsan po kaming mag-asawa, noong siya ay kabataan pa, bata pa, ang ligsi niya.
Pero ngayon, unti-unti na nakikita ko na. Dating siya ay malakas na masigla. Siya yung minsan naglalaba. Minsan, talaga po, nung una po talaga kaming mag-asawa, nung lalo na pagka ako'y nanganak, nagdidimon. Alam po natin yun, nagdidimon, ano. Ay, talaga pong siya. Yung aming washing machine ay pamlalaki. Ayan. Siya naglalaba, minsan may hilot pang pagka sa gabi, hinihilot niya ako. Sabi ko ngayon, nakita ko na talagang dahan-dahan na tumatanda. Ang tawag po dito ay natural deterioration. Di po ba? Naluluma na. Minsan po ba, di ba, ano naman nyo minsan yung paglakad natin, ingkang na tayo, di po ba? Minsan yung iba naman, talagang papunta po tayo. Papunta tayo sa pahina. Minsan yung iba nating kasamahan, nasa Panginoon na, dahil sa sakit. Kasi ang ating katawan ay mahina talaga. Natural po iyan na pagkabulok. Ang sabi rito, 2 Corinthians 4:16, sabi naman ni Paul, sabi rito, therefore, we do not lose heart. Though outwardly, human body, we are wasting away. Ano to? In deteriorating. Yet inwardly, our soul, we are being renewed day by day. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Sino po rito ang malakas ang loob? Kahit tayo ay nararamdaman natin na tayo ay mahina, nanghihina, pero sasabihin natin, ako ay malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, mabubuhay ng mahaba. Amen? Dideclare natin yan. Lagi nating i-declare yan. At ang sabi nga, unti-unti, humihina ang aming katawan, ngunit patuloy namang lumalakas ang aming espiritu because of the grace of God. Amen? Ang nare-renew na sa atin everyday po, everyday, nare-renew na sa atin ay ang ating kaluluwa at hindi ang iyong born-again spirit. Ang iyong born-again spirit ay hindi na kailangang lumago o ma-renew dahil ito ay banal na at katulad na ng Panginoong Hesukristo. Sabi nga sa Ephesians 4:22-24, and to put on a new self, created to be like God in the true righteousness and holiness. Next, 1 John 4:17b, because of this world here, we are like Him. Like, sino po yan? Referring Jesus Christ. Ano po ang bahagi ng ating pagkatao na kailangan ng paglago? Ano po yun? Sino po ang dapat lumago? Anong bahagi ng katawan? Ang ating soul, oo. Soul, ang ating soul po. Ang bahagi ng ating pagkatao na kailangan ng paglago ay ang ating kaluluwa. Ang kaluluwa ay binubuo ng spirit, o isip, damdamin, at emotion, kalooban. Di po ba? Iyon po ang nire-renew every day sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa banal na Espiritu, sa pagkasi ng banal na Espiritu sa atin, unti-unti nare-renew ang ating spirit sa pamamagitan. Ang ating soul, not goal but a result. Ano naman to? Not a goal but a result. Ang paglago sa kaligtasan ay hindi isang tunguhin o layunin o goal. Hindi po ba? Opo. Kundi ito'y resulta ng masidhing paghahangad sa espiritual na gatas o yung intense craving for spiritual milk. Walang iba kundi ang Word of God.
Ano ba yung goal? Goal is a plan and intentional po. Ano? Effort mo, di ba? A goal is something you aim to achieve. So, kinakailangan kang gumawa talaga. Pero sa paglagong ng ating kaluluwa, hindi po goal. Ito ay resulta. Resulta na lang. Okay. Ang paglago sa kaligtasan ay resulta ng masidhing paghahanap sa espiritual na gatas o intense craving for spiritual milk. Natural po, di po ba? Ang isang bagong silang na sanggol, tiyak na maghahanap yan ng gatas. Iiyak at iiyak yan. Instant na yan. At kapag idinuldol mo yung padede sa kanyang bibig, agad-agad yan, dede. Hindi mo natuturuan, ganito anak ang pagsipsip. Hindi dire-diretso na yan. Diba? It's actually happen. At ang sanggol ay kasi ang sanggol ay nangangailangan po ng sapat na nutrisyon para siya mabuhay at lumaking batang may laban. Sabi nga, bonakid. Yung pong anak ko, laking bonakid, batang may laban. Yung iba naman, gifted child yan. Pro-meal, social. Pro-meal. Yung pong unang anak ko, social pa S26, mahal po yun, kung araw. Lahat maganda, lahat bago, lahat signature. Pero yung pangalawa ko, Mami, kapite ka, bona na lang. Ayaw mo nun, batang may laban ka. Gano'n na lang Tapos, may isa, pagka naman mga 3 years old, lactum kid naman. Para 100% panatag ang magulang. Di ba? At yung iba, berbra na lang. Ang batang matibay, may tibay ng matuto sa buhay. Di ba? Yan po. Pero the best talaga ay ang gatas ng ina. Dalisay po yan. Pure po yan. After po ng 1 o 3 buwan, nagpapadedi rin po ako ng aking sa breast. Kasi ako yung nagtatrabaho nun. Kaya sila, nakatikim din ng gatas ng ina. Sabi nga nung isa kong nagalit. Nagalit sa mga pamangkin. Kasi kayo, mga asal hayop. Kasi ang mga dinedede ninyo, galing sa baka. Galit yung nanay, anong pakala mo sa anak ko? Amin gano'n. Kasi, sabi daw kasi, yung natural milk ay ang gatas ng ina. Totoo naman. Pero wag mo naman tayong ganoon, di ba? Pagka naman senior na, ano kaya ang gatas? Gatas din ng ina. Joke. Wala na po noon. Di na po uso si Sarah. Yung gold. Ano yun? Ensure. Di ba? Gold. Di ba? Ensure at saka yung gold na na gatas. Pero hindi tayo po dadaan sa gatas lang kasi manghihina tayo. Kailangan natin ay unti-unting lumaki, lumusog, sumigla. Di ba? Kung paano. Okay. Ang paglago sa kaligtasan ay resulta po ng masidhing paghahangad sa espiritual na gatas. Okay. Kaya nga, ang mga bagong silang na sanggol spiritually ay nananabik sa gatas na spiritual. Sabi nga, like newborn babes crave pure spiritual milk. Okay. So that, ano yung result? By it, intense desire, you may grow up in your salvation. Grow up na tayo, di ba? Grow up na tayo. Wala na po ritong baby, di ba? Pinag-aaralan lang po natin to para sa susunod na tayo naman yung magtuturo. Di po ba? Okay. Kaya sabi nga, gaya ng sanggol, gaya ng mga bagong silang na sanggol, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang kayo'y lumago tungo sa kaligtasan. Okay. Pagsusuri, sabi dito, bagong silang na sanggol. Inahalin tulad ni Peter
ang mga bagong mananampalataya sa mga sanggol na nangangailangan ng tamang nutrisyon upang lumago. Sapat na po yung dalisay na gatas na espiritual. Yung pure, ha? Kasi meron talagang generic. Yung totoong gospel. Dito po ako ngayon na the gospel of grace na kailangan kapag tayo ay may baby Christian, gospel of grace. Salamat sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, ay gospel of Christ ang isi-share natin sa ating mga mumunting mga anak sa pananampalataya. Lumago tungo sa kaligtasan. Ang espiritual na paglago ay patuloy na proseso upang maabot ang ganap na kaganapan sa buhay kay Kristo. Tulad po ng isang sanggol na umaasa sa gatas para mabuhay, dapat tayong manabik, uminom or magnasa sa salita ng Diyos upang lumago sa ating pananampalataya. Hindi nananatili sa pasimulang aral lang, kundi patuloy na lumalim sa pagkaunawa sa kalooban at sa biyaya ng Diyos. Sabi dito sa Pilipos 3:10, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Di ba? Sabi ni Paul, to know more about Jesus. Ang isang Kristiyano, ang isang baby ay nagpapatuloy para makilala pa ang ating Panginoong Hesus. In other words, our strong desire for the Word of God determines that the growth of your salvation. And the last is life application. Ano ba yung life application? Ito po yung naano ko hunger and crave for God's Word. The more we hunger for God's Word, the deeper we mature in faith. Tulad ng usa sa tubig, sa ilog, siya'y nananabik. Ang ating Diyos, sabi do, O Diyos, ako ay sa inyo nananabik. At dito po sa Matthew 4:4, sabi rito, Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Manabik po tayo sa salita ng Diyos dahil ito ang ating buhay. Dito po, idiniin ni Jesus ang tunay na buhay ay nakasalalay hindi lamang sa pisikal na pagkain, kundi mismong sa salita ng Diyos. And ang verse din po na ito na record ay, ito po yung respond, natandaan po ba nyo, yung respond ni Jesus kay Satan? Yes, nung siya ay nung siya'y tinukso. At nakatala po dito kung paano si Jesus nakipag-conversation sa kay Satan. At word of God din po, ang kaniyang salita rin ng Diyos, ang kanyang sinabi. Hinamon ni Satanas si Jesus na gawing tinapay yung mga bato. Pagkatapos ng kanyang 40 days na pag-aayuno, wirin mo, gutom na gutom siya. 40 days, di ba? Ayan, di ba? Sabi dito, ayan, dumating po si Satan. Sige, kaya mo naman yan Yung tinapay, gawin mong bato. Ay, sorry. Baligtad. Yung bato, gawin mong tinapay. Baligtad, Yung pandesal. Para mo yung, nag-bake ako ng pandesal Parang, ano ba naman yung pandesal ito? Parang bato. Kaya naisip ko balibag. Kaya yung mister ko, ano ba yung pandesal mo? Parang bato. kaya na sa akin yun. Okay. Okay, sabi rito, ito po ay mayroong context na doon sa Deuteronomy. Sabi rito, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Ang talatang ito ay original na nagpapaalala doon sa mga Israelita na ang Diyos ay naglaan ng mana
sa ilang na nagtuturo sa kanila na umasa sa Kanya. Pupunta po muna tayo sa Deuteronomy, doon sa law. Punta mo muna tayo doon. Sabi rito, doon sa Deuteronomy 8:1-3, sabi rito, sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay. Dumami ang inyong lahi at kayo'y makarating at sa lupang ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Verse 2, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Sabi verse 3, tinuruan niya kayong magpakumbaba. Isa pa, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ang inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ni Yahweh. Okay. At yung lahat po ng ito ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesus lang ang nakapag-apply. Jesus applies this to Himself. Doon, lalo na noong siya ay tinukso ni Satan. Showing trust in God's provision rather than self-reliance. Isinabuhay po ito ni Kristo. Si Kristo lang po ang nakapasa. Naipakita ni Jesus ang pagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ang nagbibigay at naglalaan ng kanyang pangangailangan. Hindi siya nagtiwala sa kanyang sarili. Pero yung mga Israelita noon, may mana na nga, murmur pa ng murmur, gawa pa ng gawa ng kasalanan. Pero anoong ang Panginoong Hesus ay tinukso, nakita po natin talaga ang Panginoong Hesukristo na ipakita ni Jesus ang pagtitiwala niya sa kanyang Diyos Ama. Siya na nagbibigay at naglalaan God's provision, ng provision. Kaya naman ni Jesus na gawing tinapay ang bato. Pero hindi siya nanangan sa kanyang sarili. Dahil sa salita ng Diyos. Naniniwala siya sa salita ng Diyos. At katunayan, naisip ko lang po, yung manna from heaven, doon na inano sa mga Israelita, sa New Testament, na-encounter ni Satan, yung manna na nagsasalita. Hindi po ba? Kasi yung manna doon sa Old Testament, the shadow of Christ, ang reality, si Jesus ang tunay na mana. Amen? Amen po? Si Jesus po ang mana from heaven. Yes, Jesus identifies Himself as a true manna from heaven. John 6:32, meron ba? Ayan, okay. Sumagot si Jesus, sabi rito, pakatandaan ninyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Sino po ang nagbigay? Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay galing sa langit. Kaya tayo kapag magbabasa ng Bible, talagang ang Diyos ang nagbibigay ng tinapay sa ating kaluluwa. Amen? Amen po. Puro totoong salita ng Diyos. Amen? At meron pong biblical evidence yan na si Jesus talaga ang manna from heaven. Tingnan po natin. John 6:32, sabi rito ni Jesus, sumagot si Jesus. Yan ba? Okay? Tama? Okay. Nabasa ko na po. Yun po ang totoo biblical truth
na si Jesus. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moses ang nagbibigay sa inyo ng tinapay galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay, eto verse 33, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa katauhan. Jesus as the true bread from heaven. Yun po ang gusto kong makita. Bumaba sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Iyan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. Isa pa po, sabi sa John 6:35, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Anong kailangan lang natin? Maglinger tayo sa salita ng Diyos. Yes. And seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong gagawin? And all these things shall be added unto you. Naroon din po ang God's provision. Amen? Ano yung comparison ng Old Testament sa mana to the Old Testament? John 49:51, ang sabi rito, meron ba? Okay. Ako ang tinapay ng buhay, kumain ng mana ang inyong mga ninuno noong sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Verse 49, nandito, but anak 49. Okay, ayan na. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Verse 50, narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamamatay. Verse 51, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanglibutan ay ang aking laman. Remember yung our communion bread? Yan po. Yan po ang kaya natin inaalala ang communion bread upang alalahanin ang ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po ang ibig ipaalam ng mga talatang ito? The manna in Exodus was temporary, sustaining Israel physically, but Jesus, the Word of God offers eternal life. Ang mana doon sa Old Testament, pansamantala lang po iyon. Nakakaano lang ng pansamantalang ng gutom. Kung ano lang basta makakain lang ako. Mapatid lang yung gutom ko. Pero itong mana ng New Testament, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, nag-aalok ng isang buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. At next, number 2, sabi rito sa ating life application, study the Word of God. Ayan na. Unti-unti po tayo mag-grow up na. No? Study the Word of God. Juan 5:39, ang sabi rito, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Ibig sabihin, diligently study. Okay. Sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan, ang mga kasulutang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So, kung hindi tayo mag-read ng Bible, sabi rito, ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa atin, hindi natin makikilala ang lalim, ang ningning, ang ganda ng biyaya ng Diyos. Hindi po ba? Hindi po natin makikilala ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, seek diligently, study diligently. Next is applying God's Word to daily life.
mamuhay po tayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, sabi sa Santiago 1:22, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ang ating kaluluwa ay patuloy na nare-renew ng salita ng Diyos. I-apply po natin. And next is Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. Richly. Ang salita ni Kristo'y hayaan po natin na at lubusang manatili sa ating puso, yung Word of God, yung salita ng Diyos na yan, yung mga salita ng Diyos na yan. The message of Christ. Yung the Word of Christ, o ang mensahe ng biyaya, ito ay referring to the teaching, the gospel, and the old scripture. To dwell, sabi rito, dwell, means to live in, make a home in. God's word should permit every aspect of our lives. Ang salita po ng Diyos ay dapat tumagos sa bawat aspeto ng ating buhay. Di po ba ang salita ng Diyos ay the word of God is active. Di ba? Tumatagos po iyan kahit doon sa kasuan, sa ikabutura ng kaluluwa at katawan. Hayaan po natin na tumagos ang salita ng Diyos sa ating buhay. Richly, sabi rito, abundantly overflowing, not just a little knowledge, hindi lang po konting kaalaman, but deeply and fully. Mag-aaral nga malalaman mo po at mamamangha ka pa sa biyaya. Napakaganda po ng grasya ng Panginoon. Prove it na po ito. Napakabuti po ng Panginoon. And then, sabi, growth happens when we internalize and apply God's Word in daily life. Nangyayari po ang paglago kapag isinasaloob natin at inilalapat ang salita ng Diyos sa pang-araw-araw ng ating buhay. Okay? Amen po. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Kaya ang ating pong tatlong life application, hunger and thirst for God's Word, study the Word of God, applying God's Word to daily life. And the big idea is, in the Word of Christ, I will grow up. Amen? Purihin po ang Panginoon.